Paano kung ang isang aso ay mas magaling pang magtago ng sikreto kaysa sa isang buong komunidad? At paano kung ang sikreto na yon ay nakabaon sa lupa sa loob ng halos 30 taon? Taong 1975, tatlong masayahing dalagita ang naglaho na parang bula sa isang maliit na baryo sa Mindoro. Walang bakas, walang saksi. Tanging isang pamilya na naiwang basag ang puso at isang kasong nanlamig sa paglipas ng panahon. Ngunit noong taong 2024, isang aso ang nagsimulang maghukay at ang kanyang natagpuan ay hindi isang simpleng buto. Ito ang susi na magbubukas sa isang kahon ng mga kasinungalingan, takot, at isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa inaakala ng lahat. Sino ang may sala at nasaan ang dalawa pang nawawala? Samahan niyo ako dito sa LOP Kwento at ating bubuksan ng isang misteryong naghintay ng halos 3 dekada para malutas. Kabanata 1. Ang tahol sa paanan ng matandang mangga. May mga lihim na hindi kayang burahin ng panahon. Mga lihim na ibinubulong lamang sa ihip ng hangin. Isinusulat sa bawat paglagas ng dahon. At dahan-dahang ibinabaon sa yakap ng lupa. Halos 30 taon. Halos 30 taon ding nanahimik ang lupa sa paanan ng matandang puno ng mangga sa Mindoro. Bitbit ang isang kwentong hindi dapat kailanman malimutan. Ngunit sa hindi inaasahang umaga, isang aso ang nagpasya na ang katahimikan ay dapat nang magwakas. Ang pangalan niya ay Bantay, isang simpleng aso na may kayumangging balahibo at mga matang puno ng katapatan. Para sa karamihan, siya ay isang alaga lamang. Ngunit sa umagang yon, si Bantay ay naging isang sugo mula sa nakaraan. Nagsimula ito sa isang mahinang pag-ungol na tila may hinahanap. Maya-maya, ito ay naging isang malakas at walang tigil na pagtahol. Ang kanyang mga paa ay walang pagod na kumakahig sa lupa. Sa isang partikular na lugar na dati-rati dinadaanan lamang at hindi pinapansin, si Marco, ang kanyang amo, ay nasa loob ng kanilang bahay. 25 taong gulang. Lumaki siyang daladala ang anino ng isang kwento, ang kwento ng kanyang tiyahin na nawala na lamang na parang bula. Isang kwentong naging bahagi na ng hangin sa kanilang baryo. Isang malungkot na himig na kinasanayan na ng lahat. Noong una, hindi niya pinansin ang ingay ng aso. Baka may daga lang. O isang bayawak na nagtatago sa ilalim ng mga tuyong dahon. Bantay. Tumigil ka nga riyan, ang sigaw niya mula sa bintana, na may bahid ng inis sa kanyang boses. Ngunit hindi nagpatinag si Bantay. Ang tahol nito ay mas lalong lumakas. Mas larang naging mapilit. Mayroong kakaiba sa tunog nito. Hindi ito ordinaryong pag-iingay ng isang asong gustong maglaro. Ito ay isang panawagan. Isang pag-anunsyo na may mahalagang bagay na nakatago. Napilitan siyang lumabas ng bahay. Dala ang isang pala na nakasandal sa pader, na may halong inis at nagsisimulang pag-aalala. Ano ba talagang problema mo, tanong niya sa aso, na ngayon ay mas lalong nag-umpisang magkukay, na para bang may inaapura. Doon napansin ni Marco na ang lupa sa bahaging yon ay tila mas malambot, na para bang may gumalaw na dito noon pa man. Dahil sa hindi mapigilang pagpupumilit ng aso, ibinaba niya ang pala sa lupa. Isang hukay, dalawa, sa ikatlong pagbabangga pala. May isang tunog na sumalubong dito. Isang matigas na bagay. Hindi ito tunog ng bato. Mas malambot. Mas kakaiba, buong pag-iingat niyang inalis ang lupa sa paligid. Isang metal na kahon ang unti-unting lumitaw. Ito ay kinakalawang na at halos sumanib na sa kulay ng lupa. Ginamit niya ang dulo ng pala upang buksan ito. Sa loob, sa gitna ng mamasa-masang lupa, ay isang pulseras. Isang pulseras na gawa sa maliliit na puting kabibe. At sa tabi nito, isang hibla ng itim na buhok. Maingat na tinalian ng pulang sinulit. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pulseras, pamilyar ito. Isang imahe mula sa malayong nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang lumang litrato na paulit-ulit na ikinukwento ng kanyang lola. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, muling tumahol si Bantay, na para bang sinasabing mayroon pa. Mayroon pang mas malalim na nakabaon. Nag-alinlangan si Marco. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip na gumalaw. Muli niyang ibinaon ng pala. Mas malalim ngayon. Mas malakas. Isang tunog ang kanyang narinig. Isang tunog na hindi niya kailanman malilimutan sa buong buhay niya. Isang tuyong kalabog. Hindi ito tunog ng metal. Hindi ito tunog ng bato. Dahan-dahan na may panginginig sa kanyang mga kamay. Hinalis niya ang lupa. At dun, sa ilalim sumisikat na araw,
Isang bagay na maputi-puti, na may hugis na hindi maipagkakaila. Ang lumitaw, ang hugis ng isang buto, buto ng tao. Ang pulseras na gawa sa kabibe, ang imahe sa kanyang isipan, ang buto sa ilalim ng lupa. Ang mga piraso ng isang napakatagal ng palaisipan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa isang paraang katakot-takot. Ang pulseras na yon ang nagtulak sa kanyang isipan pabalik sa isang gabi. 29 na taon na ang nakalipas. Ang gabi ng pista sa kanilang barangay. Taong 1975. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong bibingka at inihaw na mais. Ang tunog ng musika mula sa perya ay umaabot sa bawat sulok ng kanilang maliit na nayon. Sa gitna ng masayang kaguluhan, 3 dalagita ang magkakasamang tumatawa. Ang kanilang mga boses ay tila musika sa pandinig. Sila ay 16 na taong gulang na sa edad kung saan ang mundo ay isang malaking pangako ng mga bagong karanasan. Si Malia, ang tiyahin ni Marco. Makinyin, na may mga matang laging parang may malalim na iniisip. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, Palawan, na may tawang kayang umabot sa kabilang kanto. At si Isabela, ang pinakamatalino sa kanilang tatlo, laging may dalang libro, laging handang makipagdebate. Sila ang 3 bituin ng kanilang henerasyon, hindi kailanman mapaghihiwalay. Sa gabing iyon, bago sila umalis papuntang plaza, inayos ng ina ni Malia na si Aling Elena ang kanyang mahabang buhok. Si Aling Elena, isang babaeng may malumanay ng ngiti, na ang mga kamay ay nagpapakita ng hirap ng buhay sa bukid ngunit puno ng pagmamahal. Ito, anak, sabi ni Aling Elena, habang isinusuot sa payat na kamay ni Malia ang isang pulseras. Gawa ko yan, para kahit nasaan ka, may gabay ka. Ang pulseras ay gawa sa maliliit na puting kabibe, na maingat niyang pinulot sa dalampasigan noong 1 linggo. Buong pagmamalaking ipinakita ito ni Malia sa kanyang mga kaibigan, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. Yun ang huling beses na nakita ni Aling Elena, ang ningning sa mga mata ng kanyang anak. Umalis sila. 3 anino na dahan-dahang nilamon ng makukulay na ilaw at ingay ng gabi ng pista. Hindi na sila kailanman bumalik. Nawala. Isang salitang napakadaling bigkasin, ngunit napakabigat dalhin habang buhay. Nawala. Ang gabi ay naging umaga. Ang pag-aalala ay naging takot. Ang takot ay naging isang sigaw ng pagkawala na umalingaw-ngaw sa buong nayon. Hinanap sila sa mga palayan, sa tabiang ilog, sa bawat bahay. Ngunit wala. Walang anumang bakas. Walang anumang naiwan. Maliban sa isang alaala. Isang alaala ng 3 dalagita na masayang tumatawa sa ilalim ng mga ilaw ng perya. Isang alaala na dahan-dahang kinukupas ng bawat lumilipas na taon. Ngayon, sa paanan ng matandang puno ng mangga, nakatayo si Marco. Tulala, ang pulseras na gawa sa kabibe ay nanginginig sa kanyang palad. Ito ang tulay. Ang tulay sa pagitan ng masayang alaala ng taong 1975 at ng malagim na katotohanan ng kasalukuyan. At sa kanyang paanan, ang tahimik na saksi sa lahat ng ito, ang mga buto na sa wakas ay natagpuan. Ang lihim na matagal nang natutulog ay nagsisimula ng magising, at ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng tahol. Kabanata 2, pulseras na gawa sa kabibe. Ang sigaw ni Marco ay hindi isang sigaw ng purong takot. Ito ay isang sigaw ng pagkatuklas na may halong pangingilabot. Isang tunog na humiwa sa payapang katahimikan ng umaga at ginising ang mga natutulog na multo sa alaala ng buong baryo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang isang bulong mula sa isang kapitbahay ay naging usapan sa pagitan ng dalawa. Hanggang sa ang dating tahimik na lugar sa ilalim ng puno ng mangga ay napalibutan na ng isang dagat ng mga nag-uusisang muka. Ang bawat isa ay may dalang hindi masambit na tanong sa kanilang mga mata at isang pamilyar na takot sa kanilang mga pabulong na komento. Ito ang takot na kanilang ibinaon halos 30 taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal. Ang tunog ng sirena, kahit na may na, ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Papalapit nang papalapit. Isang luma ngunit matatag na sasakyan ng pulisya ang pumarada. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking may edad na ang mukha ay tila ba nililok ng hindi mabilang na gabi ng pagpupuyat at ng bigat na mga problemang kanyang nasaksihan. Siya si Hepe Basa. Mahigit 50 taong gulang. Ang kanyang mga balikat ay mabigat hindi lamang dahil sa kanyang ranggo, kundi dahil na rin sa mga kasong kanyang binitbit sa kanyang buong karera. At ang kaso ng 3 nawawalang dalagita, iyon ang isa sa mga pinakamabigat. Isa itong sugat sa kanyang karera na hindi kailanman naghilom. Ang kanyang mga mata, na sanay nang tumingin sa mga karumal-dumal na eksena, ay agad na dumapo sa hukay sa lupa.
Propesyonal at mabilis ang kanyang kilos. Nagbigay siya ng malinaw na utos sa kanyang mga tauhan na ikordon ng buong lugar. Walang sino man ang maaaring lumapit. Walang bakas na dapat masira. Nang makita niya ang pulseras na nasa loob ng isang plastik na supot na nanginginig na hawak ni Marco, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Naaalala niya ang pulseras na yon. Naaalala niya ito mula sa mga lumang dokumento ng kaso. Isang maliit na detalye sa isang bundok ng mga papel na walang kasagutan. Isang maliit na bagay na kumakatawan sa isang napakalaking pagkawala. Walang gagalaw sa kahit na ano. Mahinahon ngunit may bigat at autoridad niyang sabi. Ang kanyang tingin ay matalas na lumibot sa mga tao. At sa huli ay tumigil ito kay Marco. Ikaw ang nakakita. Isang tango lamang ang naisagot ni Marco. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang isipan ay isang magulong dagat ng mga imahe at emosyon ng saya ng kanyang lola sa mga lumang litrato. Ang lungkot sa mga mata nito tuwing gabi. At ngayon, ang katotohanang nahukay niya mula sa lupa. Alam ni Happy Basa kung ano ang susunod na hakbang. Ang pinakamahirap na hakbang sa lahat. Ang paghahatid ng isang balitang parehong magbibigay ng kasagutan at magdudulot ng panibagong sakit. Kailangan nating ipaalam kay Aling Elena. Sabi niya sa isa niyang tauhan. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Ang mga salitang yon ay tila nagpabigat sa hangin. Na parabang ang buong baryo ay kolektibong huminga ng malalim at pinigil ito. Ang pangalan ni Aling Elena ay isang simbolo ng paghihintay na walang katapusan. Isang simbolo ng isang ina na hindi kailanman sumuko sa pag-asa. Kahit na ang pag-asa ay tila isang malayong bituin na lamang sa isang madilim na kalangitan. Ilang sandali pa, napuno ng tensyon. Dumating si Aling Elena. Maigpit na inaalalayan ni Marco na parabang siya ay isang babasaging bagay. Ang dating maingay na mga tao ay biglang natahimik na parang pinipipi. Nagbigay silang daan. Isang pasilyo ng respeto at awa. Na parabang nagbibigay galang sa isang reyna ng kalungkutan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang maskarang hinubog ng halos 30 taon ng pagpipigil, ngunit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang kwento ng 29 na taon ng pagtatanong. Pagiyak sa gabi at pagdarasal sa umaga, lumapit si Happy Basa. Ang kanyang mukha ay puno ng respeto at pag-iingat. Wala siyang sinabi sa simula. Dahan-dahan lamang niyang itinaas ang plastik na supot na naglalaman ng pulseras. Hinayaan itong mahuli ang sinag ng araw. Hindi na kailangan pang tingnan ng malapitan ni Aling Elena. Kilala niya ang bawat kurban ng kabibe. Kilala niya ang bawat buhol ng pulang sinulid na ginamit niyang panali. Ito ang mga piraso ng kanyang pagmamahal na pinagdugtong-dugtong ng kanyang mga daliri isang hapon. Habang ang kanyang anak ay masayang nanonood. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Sa halip, ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Marco at hinigpitan ito ng buong lakas. Isang pagigpit na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Nagsasabi ng sakit, nagsasabi ng pagtanggap, nagsasabing katapusan. Sa sandaling iyon, ang maliit na kandila ng pag-asa na kanyang inalagaan sa loob ng halos 3 dekada ay biglang hinipan ng isang malakas na hangin. Pinalitan ito ng isang malamig, hindi matinag at matikas na katotohanan. Ang kanyang Malia, ang kanyang munting Malia ay hindi na kailanman babalik. Nangakala ng lahat ay yun na ang huling pahina ng misteryo. Nagsalita si Happy Basa. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw, at sapat na para marinig ng lahat sa nakabibinging katahimikan. Aling Elena, sabi niya ng may sukdulang pag-iingat. May kailangan pa po kayong malaman. Isa lamang pong kalansay ang aming natagpuan sa hukay. At hindi pa po ito kumpleto. Isang katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Ngunit ito ay ibang uri ng katahimikan. Hindi ito katahimikan ng pagluluksa. Ito ay isang katahimikang puno ng pagkalito at biglaang takot. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Aling Elena. Ang kanyang mga mata na kanina'y walang buhay ay muling nagkaroon ng kislap. Ngunit hindi ito kislap ng saya. Ito ay kislap ng isang bagong tanong na biglang sumibol. Isang mas malaki at mas nakakatakot na tanong. Ang dalawa pa. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Nasaan ang dalawa pa? Ang tanong na yon ay sumabit sa hangin. Walang sagot. Na parang isang ibong hindi makalipad. Ang pagkatuklas sa buto ay hindi pala ang katapusan ng kwento. Ito pala ay ang simula lamang ng isang mas malalim at mas madilim na kabanata. Ang dating simpleng kaso ng pagkawala ay naging isang masalimuot na palaisipan. Kung ang isa ay narito, bakit wala ang dalawa pa? Ang katotohanang dapat magbibigay ng kapayapaan ay nagdala lamang ng panibagong unos ng kalituhan at isang nakakakilabot na pag-asa sa puso ni Aling Elena at ni Marco. Kabanata 3 ang Marangal na Ginoo.
Dahil sa tanong na walang kasagutan na nasaan ang dalawa pa, binuksan muli ni Hepe Basa ang mga luma at malikabok na folder ng kaso sa kanyang opisina. Ang amoy ng lumang papel at natuyong tinta ay bumalot sa hangin. Mga pahinang naninilaw na sa paglipas ng panahon. Puno ng mga testimonya na paikot-ikot, mga teoryang hindi napatunayan, at mga pangalan ng mga taong matagal nang nakalimot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang patuloy na lumilitaw. Na tila ba isang aninong hindi maalis. Isang pangalan na konektado sa huling gabi na nakita ang tatlong dalagita na masaya at buhay pa. Ginoong Mateo Vargas. Si Ginoong Vargas ay hindi isang ordinaryong residente. Siya ay isang haligi ng kanilang komunidad. Isang mayamang negosyante na dumating sa Mindoro maraming taon na ang nakalipas at nagdala ng pagunlad. Nagpatayo siya ng isang malaking paggawaan ng tela na nagbigay ng disenteng trabaho sa maraming kababaihan sa baryo. Isang pilantropo na ang pangalan ay laging nababanggit sa mga panahon ng pangangailangan. Ang kanyang reputasyon ay kasing linis at kasing puti ng kanyang mga isinusuot na barong Tagalog. Para sa marami, siya ay isang biyaya. Kaya naman, nang muling simulan ng investigasyon, lahat ng bakas ay tila bumabalik sa kanya. Na para bang lahat ng ilog ay dumadaloy patungo sa iisang dagat. Siya ang huling taong nakitang nakikipag-usap sa tatlong dalagita noong gabing malagim ng pista. Nagpa siya si Hepe Basa na personal siyang kausapin. Hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang mahalagang saksi. Ang mansyon ni Ginoong Vargas, na magaran niyang pinangalan ng La Esperanza, ang pag-asa ay nakatayo sa isang burol. Na tila ba nakatingin mula sa itaas sa mga ordinaryong bahay sa ibaba. Napapalibutan ito ng isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Na para bang bawat dahon at bulaklak ay sumusunod sa isang utos. Sinalubong sila mismo ni Ginoong Vargas sa malaking pinto na gawa sa nara. Nasa mga 60 taong gulang na siya. Ngunit ang kanyang tindig ay matikas pa rin. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong Tagalog na may borda. At ang kanyang kilos ay nagpapakita ng isang natural na kapangyarihan at kabaitan. Ipinapasok niya sila sa isang maluwag na sala na puno ng mga antigo at mga painting na tila galing pa sa ibang bansa. Ang buong lugar ay may amoy ng lumang kahoy, katad, at ang hindi maikakailang amoy ng pera. Isang napakalaking trahedya, sabi ni Ginoong Vargas. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng kalungkutan matapos marinig ang balita mula kay Hepe Basa. Hindi ko akalain na pagkatapos ng napakaraming taon, ganito ang magiging kahihinatnan ng mga batang yon. Nakikiramay ako kay Elena. Ang kanyang kooperasyon ay perpekto. Masyadong perpekto. Ikinuwento niya muli ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Na parehong-pareho sa kanyang testimonya, halos 30 taon na ang nakalipas. Kinausap niya ang mga dalagita. Nakita niya silang masayang naglalakad sa madilim na bahagi ng kalsada at bilang isang nag-aalalang nakatatanda, inalok niya silang sakay pauwi. Ngunit magalang daw silang tumanggi. Sinabing malapit na sila. Iyon lang daw, wala ng iba. Ang kanyang mga salita ay kalmado. Punuan niya simpatiya. At hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagdududa. Ngunit si Hepe Basa ay isang veteranong investigador. Alam niya kung paano maghanap ng mga maliliit na bitak sa isang perpektong pader ng pagkukunwari. Ginoong Vargas, tanong ni Basa. Ang kanyang tono ay magalang ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ng matanda. Ang lupa po kung saan natagpuan ng mga buto. Ayon po sa aming talaan. Naging pag-aari niyo raw po yun ilang taon matapos ang insidente. Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Basa sa mga mata ni Vargas. Isang kislap na halos hindi mo mapapansin. Isang kislap na agad ding nawala. Na parang isang aninong mabilis na dumaan. Ngumiti si Ginoong Vargas. Isang ngiting tila ba nagpapahiwatig ng isang malungkot na alaala. Isa yun sa mga lupang binili ko para sa aking mga planong pang-agrikultura. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Kaya't ipinagbili ko rin isang hindi magandang desisyon sa pagnenegosyo. Wika nga, ang kanyang sagot ay mabilis, diretso, at lohikal. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis si Hepe Basa na may mas maraming tanong kaysa sagot. Ang pagiging perpekto ni Ginoong Vargas ay ang mismong bagay na nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Nagpa siya mga pulis na kausapin muli ang mga dating saksi. Kahit na ang kanilang mga alaala ay malabo na, isang matandang magbabalot, Nanoy Binatilyo pa lamang, ang nakaalala ng isang detalye. Nakita raw niya ang nagniningning na kotse ni Ginoong Vargas noong gabing yon. Ngunit ang direksyon nito ay hindi papunta sa mga bahay ng mga dalagita. Ito ay papunta sa direksyon ng kanyang mansyon sa Burol, isa pang matandang babae. Nanooy nagtitinda sa perya. Ang nakaalala na tila mapilit si Ginoong Vargas sa kanyang alok na pagsakay. Na para bang may hinahabol siya. Ang mga maliliit na detalyeng ito
na dati parang walang kwentang tsismis, ay nagsimulang bumuo ng isang larawan. Isang larawang hindi tugma sa imahe ng isang marangal at patulunging Ginoo. Ang huling piraso ng ebidensya sa ngayon ay nagmula sa munisipyo. Kinumpirma ng mga opisyal na dokumento na ang lupa kung saan natagpuan ang buto ay naging pag-aari nga ni Ginoong Vargas sa loob ng 5 taon. Binili niya ito 2 taon matapos ang pagkawala. At ipinagbili rin sa pamilya ni Marcos 10 taon na ang nakalipas. Ang koneksyon niya sa lugar ng krimen ay hindi na isang haka-haka. Ito ay isang katotohanang nakasulat sa papel. Ang pagdududa ay naging isang konkretong teorya sa isipan ni Hepe Basa. Ngunit isang teorya ay hangin lamang kung walang matibay na ebidensya. Kailangan nila ng isang saksi na magpapatunay sa lahat. Ang pader na itinayo ng pera, kapangyarihan at reputasyon ni Ginoong Vargas ay tila imposibleng gibain. Ngunit alam ni Hepe Basa na ang bawat pader, gaano mang katibay, ay maaaring magkaroon ng isang maliit na bitak. At kung minsan, ang bitak na yun ay nagsisimula sa pinakamaliit at pinakamahinang bato, isang taong nakakita ng lahat at piniling manahimik sa loob ng napakaraming taon. Ang pader na itinayo ni Ginoong Vargas ay tila hindi magigiba. Ngunit sa likod ng kanyang perpektong ngiti at mga perpektong sagot, nararamdaman nating lahat na mayroong isang bagay na nakatago. Kung naniniwala kayong may itinatago ang marangal na Ginoo, i-comment ang salitang lihim dahil sa susunod na kabanata, hahanapin natin ang nag-iisang taong kayang sumira sa pader na yon, ang saksing na nahimik sa loob ng halos 30 taon. Huwag kayong bibitaw. Manatili po kayong nakasubaybay dito sa LOP Kwento dahil ang bawat lihim ay may panahong mabubunyag. Kabanata 4, ang multo ng katahimikan. Lumipas sa mga araw na parang mga butil ng buhangin sa isang sirang orasan walang direksyon. Walang pakusat. Ang imbestigasyon ay tila napunta sa isang pader na hindi nila kayang gibain o akyatin. Walang matibay na ebidensya laban kay Ginoong Vargas. Walang gustong magsalita laban sa kanya. Ang paunang ingay ng pagkatuklas ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar at nakabibinging katahimikan, ang katahimikan ng isang kasong malamig na muling ibinabalik sa kanyang malamig na himlayan para kay Elena at Marco. Ang bawat araw na lumilipas ay isang mabagal na pagpapahirap. Ang pag-asa na muling nabuhay sa kanilang mga puso ay unti-unting namamatay, na parang isang kandilang nauubusan ng hangin. Ang matinding kalungkutan ay nagsimulang mahalinhan ng isang nag-aalab na galit sa puso ni Aling Elena. Hindi na siya ang dating biktima na tahimik na naghihintay ng himala. Sinimulan niyang maglakad-lakad sa baryo araw-araw. Kinakausap ang mga matatandang kakilala. Nagbabaka sakaling may isang salita o isang alaala silang maibibigay. Ngunit ang lahat ay takot. Ang pangalan ni Ginoong Vargas ay isang anino na bumabalot sa buong nayon. Isang aninong nagpapatahimik sa lahat, sa kabilang dakong baryo. Sa isang maliit na bahay na kubo na halos natatabunan na ng mga gumagapang na halaman. May isang babaeng nabubuhay sa loob ng kanyang sariling bilangguan. Isang bilangguan na walang rehas. Ngunit mas mahirap takasan. Ang pangalan niya ay Aling Nida. Isang payat na matandang babae, na ang mga mata ay laging nakatingin sa sahig na semento, na para bang takot siyang harapin ang sinag ng araw at ang tingin ng mga tao. Dati siyang kasambahay ni Ginoong Vargas, ang kasambahay na naroroon sa mansyon noong gabing yon, para kay Aling Nida. Ang balita tungkol sa natagpuang buto ay isang multo mula sa nakaraan na bumalik upang siya'y gisingin sa gabi. Sa loob ng 29 na taon, itinago niya ang kanyang nakita sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan. Ibinabaon niya ito tuwing gabi sa kanyang mga panalangin. Humihingi ng tawad sa Diyos. Ngunit bumabalik ito tuwing umaga sa kanyang paggising. Sariwa pa rin. Ang tawa ng 3 dalagita. Ang malamig at walang emosyong mukha ni Ginoong Vargas pagkatapos. Ang kanyang mga salitang puno ng banta. Ang mga alaalang yun ay mga tanikalang hindi nakikita ngunit masakit na nakapulupot sa kanyang kaluluwa. Ang takot niya kay Vargas ay hindi lamang takot sa isang makapangyarihang tao. Ito ay takot sa isang taong alam niyang kayang gawin ng lahat para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit may isa pang takot na mas malaki pa rito. Isang takot na unti-unting tumutunaw sa kanya, ang takot sa sarili niyang konsensya. Isang hapon, habang siya ay papunta sa palengke upang bumili ng isda, nakita niya si Aling Elena. Nakaupo ito mag-isa sa isang bangko sa plaza. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa isang puntong walang nakikita, na parang may hinihintay pa rin siya pagkatapos ng lahat ng mga taon. Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob lamang ng isang segundo. Mabilis na umiwas ng tingin si Aling Nida. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, ngunit ang imahe ng isang inang puno ng walang katapusang pighati ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Ang sakit sa mga mata ni Elena
ay isang salamin ng sarili niyang malaking pagkakasala. Siya ang may hawak ng susi. Ngunit pinili niyang hayaang manatiling nakakandado ang katotohanan. Ang giyera sa loob ni Aling Nida ay lalong tumindi. Ang kanyang pagnanais na manahimik para sa sariling kaligtasan ay araw-araw na binabangga ng kanyang pagnanais na magkaroon ng kapayapaan sa kanyang kalooban bago siya pumanaw. Ang bagay na tuluyang sumira sa kanyang pananahimik ay isang gabi ng malakas na ulan. Ang buhos ng ulan ay malakas at ang tunog ng kulog ay nagpaalala sa kanya ng kaguluhan at takot noong gabing yon. Mula sa kanyang maliit na bintana, nakita niya si Marco sa labas. Basang-basa sa ulan. Pilit na inaayos ang isang sirang bahagi ng kanilang bubong upang hindi mapasok ng tubig ang kanyang natutulog na lola. Ang simpleng imahe ng isang apong buong pagmamahal na nag-aalaga sa kanyang lola sa gitna ng isang malakas na unos ay ang bagay na sumira sa pader na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon. Napagtanto niya na ang kanyang katahimikan ay hindi lamang nagprotekta sa kanya mula sa panganib. Ito rin ay nagkait ng katotohanan at hustisya sa isang pamilya. Ang kanyang pananahimik ay isang uri rin ng krimen. Isang krimen ng pagwawalang bahala. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil sa kanyang kulubot na muka. Mga luhang mainit, puno ng pagsisisi at takot. Sa wakas, pagkatapos ng halos 3 dekada, nagdesisyon siya. Kailangan niya magsalita. Hindi na niya kaya pang dalhin ang bigat na ito ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang luma at punit-punit na kapote mula sa sabitan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ito. Lumabas siya ng kanyang bahay. Sinalubong ang malamig na buhos ng ulan at ang nakakakilabot na kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga paa, kahit na mahina na at masakit, ay mayroon ng tiyak na direksyon. Ang direksyon patungo sa maliwanag na ilaw na nagmumula sa bintana ng bahay ni Aling Elena. Kabanata 5, ang pag-amin sa hating gabi. Ang tunog ng katok sa kanilang pintuan ay mahina at nag-aalangan. Halos nalulunod sa walang tigil na hagupit ng ulan sa yero nilang bubong. Ito ay isang tunog na tila ba nakikipaglaban sa lakas ng bagyo. Isang tunog na puno ng pag-aatubili. Na para bang ang taong nasa labas ay pinipilit lamang ang sarili sa bawat pagtaas ng kamay. Nagkatinginan sina Marco at Aling Elena. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng pagtataka at isang likas na pag-iingat. Sino ang bibisita sa ganitong oras? Sa ganitong panahon na kahit ang mga hayop ay nagtatago. Maingat na inalis ni Marco ang trangka at dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang figura ang tumambad sa kanila. Isang figurang basang-basa mula ulo hanggang paa. Nanginginig hindi lang dahil sa lamig, kundi pati na rin sa takot. At tila ba, pasan ng bigat ng halos 30 taon sa kanyang mga balikat. Si Aling Nida. Ang kanyang mukha ay kasimputla ng isang kandila sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa bumbilya sa labas. Ang kanyang mga mata, na karaniwang laging nakayuko, ay ngayon ay nakatingin ng diretso. Puno ng isang desperadong emosyon na pinaghalong takot at isang huling onsa ng determinasyon. Walang nagsalita sa simula. Ang tanging maririnig lamang ay ang patak ng ulan mula sa kanyang damit na tumutulo at bumabagsak sa sahig na semento. Bawat patak ay isang maliit na paalala ng unos sa labas at sa loob. Patawarin niyo ako. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag, na para bang matagal na itong hindi nagagamit. Walang tanong na pinapasok siya ni Aling Elena. Ipinaupo siya sa isang silyang kahoy sa kanilang maliit na kusina, sa ilalim ng isang solong bumbilyang dilaw na nagbibigay ng mahahabang anino sa bawat sulok. Naupo silang tatlo sa isang mesang puno ng mga lamat at gasgas ng panahon. Nagtimpla si Marco ng mainit na kape para sa kanilang lahat. Ngunit walang sino man ang gumalaw para inumin ito. Ang mga tasa ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang usok mula sa mga ito ay dahan-dahang pumapailan lang at nawawala sa hangin. Na parang mga salitang hindi masabi. Nagsimulang magsalita si Aling Nida. At kasabay nito, isang pader na itinayo sa loob ng 29 na taon ang nagsimulang gumuho. Ang kanyang mga salita ay putol-putol sa simula. Na parang mga piraso ng basag na salamin na pilit niyang pinagdudugtong-dugtong. Ang kanyang boses ay isang bulong. Isang madilim na lihim na sa wakas ay pinakawalan pagkatapos ng napakahabang panahon ng pagkakatago. Ikinuwento niya ang lahat. Ang gabi ng pista, ang pagdating ng 3 dalagita sa mansyon na tila wala sa sarili, nahihilo at natatawa sa mga bagay na walang kabuluhan. Sinabi niya na may ipinainom sa kanila si Ginoong Vargas na isang inuming pampakalma daw para sa kanilang kapakanan. Ngunit si Isabela, ang pinakamatapang at pinakamatalino sa tatlo, ay nagpanggap lamang na uminom. Ibinubuhos ang laman ng kanyang baso sa isang halamanan nang hindi napapansin.
Nang subukan ni Vargas na dalhin sila sa isang silid sa itaas, biglang nanlaban si Isabela. Sumigaf siya, nagpumiglas. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-aalsa. Sa gitna ng kaguluhan, sa madulas na sahig na marmol ng mansyon, nagkaroon ng tulakan. Isang hindi sinasadyang tulak mula kay Vargas na nawalan ng pasensya. Isang aksidente. Nahulog si Isabela ng masama. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa matulis na gilid ng isang mabigat na mesang gawa sa Nara. Isang tunog, isang nakabibinging katahimikan, at pagkatapos, isang mabilis na pagdaloy ng dugo sa puting sahig. Walang sino man ang gumalaw. Maging si Vargas ay natigilan. Ang kanyang mukha na laging kalmado ay naging isang maskara ng pagkagulat, takot, at galit. Patay na si Isabela. Isang aksidente. Ngunit isang aksidenteng magdudulot sa kanya ng kahihiyan, eskandalo, at posibleng habambuhay na pagkakakulong. Yun ang sandali. Ayon kay Nida, kung saan ang Ginoong Vargas na kilala ng lahat bilang isang marangal na tao ay nawala. Pinalitan ito ng isang taong desperado. Isang halimaw na gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang perpektong buhay at ang kanyang imperyo. Pinilit ni Aling Nida na tumawag ng pulis. Ngunit tinutukan siyang tingin ni Vargas. Isang tingin na mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig. Isang tingin na puno ng banta. Isang tingin na nagsasabing, kung magsasalita siya, isasama niya siya sa kanyang pagbagsak. Sa gabing iyon, sa ilalim ng dilim, itinakas ni Vargas ang katawan ni Isabela. Binalot sa isang mamahaling kumot na seda at ibinaon sa isang malayong lupa na pag-aari niya ang mismong lupa kung saan nakatayo ngayon ang bahay ni Marco. Ang aksidente ay naging isang krimen ng pagtatago at paglilihim habang ikinukwento ito ni Nida. Ang mga kamay ni Aling Elena ay dahan-dahang nagtakip sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw ng pigati na gustong kumawala. Si Marco naman ay napakuyom ng kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang palad, na parabang ang sakit na pisikal ay makakatulong na mabawasan ang sakit sa kanyang puso. Ang galit at pigati ay nag-uumapaw sa kanilang dibdib. Ngunit ang pinakamatinding revelasyon, ang bagay na yayanig sa kanilang mundo, ay hindi pa dumarating. Ang dalawa pa, sabi ni Nida. Ang kanyang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang muka. Ang kanyang boses ay basag. Hindi niya sila pinatay. Isang biglaang pag-asa na masakit at nakakatakot ang sumibol sa tigang na puso ni Elena. Sinabi niya sa kanila na iniligtas niya sila mula sa mga masasamang tao. Patuloy ni Nida, nanginginig sa bawat salita. Sinabi niya na ang kanilang mga magulang ay masasamang tao, na ibinenta sila. Sinabi niya na si Isabela ay kinuha ng mga taong yon at dinala niya sila sa isang lugar na napakalayo para daw protektahan sila mula sa isang mundong mapanganib. Saan, tanong ni Marco? Ang kanyang boses ay mariin at puno ng pangangailangan. Saan niya sila dinala? Isang center para sa mga kababaihan. Sagot ni Nida, isang lugar na pag-aari niya, malayo sa Palawan. Ang mga salitang yon ay bumagsak sa katahimikan ng kusina na parang isang malaking bato na inihulog sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng pagkabigla. Palawan, buhay pa sila. Ang trahedya ng isang kumpirmadong pagkamatay ay biglang nabalutan ng isang hindi kapanipaniwalang posibilidad ng isang pagliligtas. Ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa paghahanap ng hustisya para sa isang patay na kaluluwa. Ito na ngayon ay isang karera laban sa oras para iligtas sa mga buhay pa. Ang takot at lungkot sa mukha ni Aling Elena ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang apoy ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Marco kailanman sa kanyang lola. Ang kanyang ina ay hindi na isang biktima na naghihintay. Siya ay naging isang mandirigma. Pagkatapos magsalita, si Aling Nida ay tila gumaan, na parabang isang malaking bato ang inalis sa kanyang dibdib. Kahit na ang kanyang takot ay naroroon pa rin, inilipat na niya ang bigat na kanyang pasan sa balikat ng iba. Ipinagkatiwala na niya ang kanyang kapalaran sa hustisya. Ang gabi ay nagpatuloy sa walang tigil na pagulan. Ngunit sa loob ng maliit na bahay, isang bagong umaga ang nagsisimula ng mamuo. Tinapik ni Marco ang balikat ng kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi na mababali. Hahanapin natin si Tia Malia. Lola, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng katiyakan. Pangako, ibabalik natin siya sa atin. Kabanata 6, ang plano sa kadiliman. Ang mga salita ni Marco ay isang pangakong binitawan sa gitna ng unos ng emosyon. Ngunit ang katotohanan ng pagtupad dito ay isang masalimuot at mapanganib na landas. Pagkatapos ng pag-amin ni Aling Nida, ang maliit nilang kusina ay naging isang silid pandigmaan. Ang hangin ay puno ng mga hindi masabi na tanong at ang bigat ng isang desisyon na kailangan nilang gawin. Ang unang tanong at pinakamahalaga sa lahat
ay lumitaw paano sila kikilos nang hindi naaalarma si Ginoong Vargas. Isang taong may kapangyarihan na parang isang gagambang may mga hibla sa bawat sulok ng kanilang bayan. Alam ni Marco na ang pagpunta sa lokal na istasyon ng pulis ay isang malaking pagkakamali. Ang impluwensya ni Vargas ay malalim. Hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa politika. Isang simpleng tawag sa telepono mula sa kanya ay sapat na para patahimikin ang sinumang imbestigador o iligaw ang anumang imbestigasyon. Ang isang maling galaw ay maaaring maglagay sa panganib hindi lamang sa kanilang misyon, kundi pati na rin sa buhay ni Aling Nida, ang kanilang nag-iisang saksi. Kaya naman, bago pa man maghiwalay ang dilim at liwanag, gumawa si Marco ng isang mapanganib ngunit kinakailangang desisyon. Hindi siya pumunta sa istasyon, sa halip, sa ilalim ng takip ng kadiliman. Pinuntahan niya ang bahay mismo ni Hepe Basa, isang maliit at simpleng bahay sa labas ng kabayanan. Malayo sa mga matang mapanghusga. Ang lihim na pagpupulong na ito ay nagpapakita ng bigat at ng sukdulang pag-iingat na kailangan ng kanilang sitwasyon. Gulat man sa hindi inaasahang bisita. Agad na pinapasok ni Hepe Basa si Marco sa kanyang maliit na sala. Naamoy lumang libro at kape. Sa ilalim ng liwanag ng isang solong bumbilya, pinakinggan niya ang bawat salita ni Marco. Walang emosyon ang kanyang muka. Isang maskarang hinubog ng maraming taon ng karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang bawat detalye mula sa kwento ni Aling Nida ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawang matagal na niyang pinaghihinalaan sa kanyang isipan. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya sa loob ng maraming taon, ang pagkakataong itama ang isang pagkakamali sa kanyang nakaraan. Kailangan nating protektahan ng saksi, agad na sabi ni Hepe Basa. Ang kanyang isipan ay gumagana na parang isang makina ng imbestigasyon. Siya ang ating buhay. At kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik na parang mga anino. Mabilis niyang binalangkas ang isang plano na may tatlong mahalagang hakbang. Unang hakbang ang pagprotekta sa saksi. Si Aling Nida ang kanilang pinakamahalagang alas. Kailangan siyang mawala sa paningin ng lahat na parang bula. Sa tulong ni Marco, gagawa sila ng isang kapani-paniwalang kwento na si Aling Nida ay kailangang umalis para alagaan ng isang may sakit na kamag-anak sa malayong probinsya sa katotohanan. Sa gabing iyon din, personal siyang kukunin ni Hepe Basa gamit ang kanyang pribadong sasakyan at dadalhin sa isang ligtas na bahay sa kalapit na bayan, kung saan walang sinuman ang makakakilala sa kanya. Ikalawang hakbang, ang pag-akyat sa mas mataas na awtoridad. Alam ni Basa na hindi niya kayang labanan ang isang higanting tulad ni Vargas gamit lamang ang kanyang maliit na lokal na puwersa. Gagamitin niya ang kanyang mga lumang koneksyon mula sa kanyang mga araw sa Maynila. Tatawagan niya ang isang dating kasamahan na ngayon ay mataas na ang posisyon sa isang espesyal na unit ng imbestigasyon sa Kapitolyo ng probinsya. Iprepresenta niya ito hindi bilang isang lumang kaso ng pagpatay, kundi bilang isang aktibong kaso ng kidnapping at illegal detention na may malaking sakop at posibleng sangkot sa human trafficking. Ikatlong hakbang ang pagkuha ng detalyadong impormasyon bago sila kumilos. Kailangan nilang malaman ang eksaktong lokasyon ng center sa Palawan. Ang isla ng Palawan ay malaki at hindi sila maaaring magsayang ng oras sa paghahanap na parang bulag. Dito pumasok ang pinakamahalagang kontribusyon ni Aling Nida bago siya umalis. Sa isang maikling pag-uusap sa telepono na inayos ni Hepe Basa, tinanong niya si Nida kung mayroon pa siyang ibang naaalala. Sa gitna ng kanyang takot, may isang maliit na detalye siyang naaalala. Minsan, narinig niyang may kausap si Vargas sa telepono tungkol sa pagpapadala ng mga mamahaling telang hinabi. Nabanggit ni Vargas ang pangalan ng isang pribadong daungan kung saan kinukuha ang mga produkto. Isang kakaibang pangalan, ang pantalan ng gintong kawayan. Sabi ni Nida, ang maliit na detalyeng yon, ang pangalan ng isang pantalan, ay ang sinulid na kanilang hahatakin para malaman ng lahat. Ito ang naging susi para sa mga investigador sa probinsya para matukoy ang posibleng lokasyon ng pasilidad sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga business permit at shipping manifest. Ang mga sumunod na oras ay puno ng nakakakabang tensyon. Si Marco ay abala sa pag-ayos ng pag-alis ni Aling Nida. Nagkakalat ng kwento sa mga kapitbahay. Si Hepe Basa naman ay walang tigil sa kanyang mga tawag sa telepono. Ginagamit ang lahat ng kanyang impluwensya at kredibilidad para kumbinsihin ang kanyang mga dating kasamahan tungkol sa bigat at pagkaapurahan ng kanilang kaso. Ang kabanata ay nagtatapos sa isang eksena sa gabi sa opisina ni Hepe Basa matapos ang isang mahaba at nakakapagod na tawag, kung saan halos sumuko na siya sa dami ng burokrasya. Ibinaba ni Hepe Basa ang telepono. Tumingin siya kay Marco, na kanina pa tahimik na naghihintay sa isang sulok. May isang bagong liwanag sa mga mata ng matandang Hepe. Isang liwanag ng pag-asa na may kasamang panganib. Pumayag na sila, sabi ni Hepe Basa. Ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. Maghanda ka. Bukas ng madaling araw,
Alis tayo. Kabanata 7. Ang isla ng mga nawawalang pag-asa. Ang sinag ng araw ay hindi pa tuluyang sumisikat ng isang maliit at hindi markadong bangka ng patrol ang tahimik na umalis mula sa isang pribadong daungan sa Mindoro, na parang isang aninong gumagalaw sa ibabaw ng kulay abong tubig. Dala nito ang isang maliit na grupo ng mga tao na may isang napakalaking misyon. Kasama sa grupo si Hepe Basa, na ang mukha ay seryoso at determinado, si Marco, na ang mga mata ay nakatutok sa malayong abot tanaw, at 3 piling miyembro ng Special Operations Unit mula sa probinsya. Mga lalaking sanay sa panganib at katahimikan. Ang paglalakbay sa dagat ay mahaba at tahimik. Ito ay isang pagkakataon para sa bawat isa na mag-isip at maghanda para kay Marco. Ang bawat alon na humahampas sa gilid ng bangka ay isang hakbang palapit sa isang tiyahin na kilala lamang niya sa mga kupas na larawan at sa mga malulungkot na kwento ng kanyang lola. Isang multo mula sa nakaraan na maaaring maging isang taong may laman at dugo gamit ang impormasyon tungkol sa pantalan ng gintong kawayan. Nagawa ng mga investigador sa probinsya na matukoy sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa mga talaan ng negosyo. Ang isang lugar sa isang liblib na bahagi ng Palawan, isang malaking pasilidad na nakarehistro sa ilalim ng isa sa mga charity foundation ni Vargas, na may layuning tulungan ang mga kababaihan. Ang pangalan nito sa mapa ay Paraiso Women's Development Center, isang pangalang nangangako ng langit. Ngunit nagtatago ng isang posibleng impyerno nang marating nila ang lugar. Ang kanilang nakita ay isang perpektong postcard, isang maliit na look na may pinong puting buhangin, tubig na kasing linaw ng kristal, at mga puno ng niyog na marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang center ay isang koleksyon ng mga magagandang bungalow na gawa sa kahoy, na tila isang mamahaling resort na nakatago mula sa mundo. Ngunit may mga bagay na hindi tama, mga bagay na nagbibigay ng kaba. Ang buong lugar ay napapalibutan ng isang mataas na pader na may mga nakausling barbed wire sa itaas. Ang tanging pasukan ay isang malaking bakal na tarangkahan na binabantayan ng mga uniformadong security guard. Ito ay isang paraisong nakakulong. Nag-set up sila ng isang observation post sa isang kalapit na burol na natatakpan ng makakapal na puno at halaman mula roon, gamit ang isang malakas na teleskopyo na may kamera. Sinimulan nilang maingat na obserbahan ang buhay sa loob ng peking paraiso. Ang kanilang nakita ay nakakakilabot sa kanyang perpektong kaayusan. Ang mga babaeng tinatawag na benepisyaryo, na nasa iba't ibang edad, ay nakasuot ng magkakatulad na unipormeng kulay abo. Sila ay gumagalaw na parang mga robot, sumusunod sa isang hindi nakikitang schedule. Sa umaga, tahimik silang nagtatrabaho sa isang malaking paggawaan ng tela. Sa tanghalian, pumipila sila ng tuwid at kumakain nang walang anumang imikan sa isang malaking kantina. Walang tawanan, walang kwentuhan, walang anumang uri ng personal na interaksyon. Ito ay isang lugar na walang kaluluwa, isang pabrika ng katahimikan. Si Marco ang may hawak ng teleskopyo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat paglipat niya ng tingin mula sa isang mukha patungo sa isa pa. Lahat sila ay mga babaeng may edad na. Ang kanilang mga mukha ay blanko at walang emosyon. Ang kanilang mga mata ay walang kislap. Ito ba ang tulong na ibinibigay ni Vargas? O ito ay isang mas malalim at mas masamang uri ng paghuhugas ng utak? At pagkatapos, sa gitna ng mga kulay abong uniforme, nakita niya siya. Isang babaeng nasa mga 45 anyos, medyo payat, naglalatag ng mga bagong tininang tela sa isang mahabang sampayan. Mayroon siyang malungkot na mga mata, malalalim, at isang pamilyar na hugis ng panga at mataas na cheekbones na laging pinupuri ng kanyang lola sa mga lumang litrato. Itinapat ni Marco ang teleskopyo sa isang kupas na litrato ni Malia na dala niya sa kanyang pitaka. Ang pagkakahawig, kahit na nabago ng panahon at paghihirap, ay hindi maikakaila. Ito ay ang mukha ng kanyang tiyahin. Nandiyan siya, alos pabulong na sabi ni Marco kay Hepe Basa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Tia Malia. Naramdaman ni Marco ang bigat ng 29 na taon sa isang iglap na yon. Ang masayahing dalagitas sa litrato ay naging isang babaeng walang emosyon sa kanyang paningin. Hindi na lamang ito isang misyon dahil sa isang pangako. Ito ay naging isang personal na krusada para ibalik ang buhay na walang awang ninakaw mula sa kanila. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagmamanman at pagkuha ng mga litrato at video, nagdesisyon ng leader ng Special Operations Unit. Mayroon na silang sapat na dahilan para pumasok at magsagawa ng isang rescue operation. Ang plano ng pag-atake ay maingat na binalangkas para sa susunod na madaling araw, kung kailan ang seguridad ay pinakamahina at ang lahat ay natutulog. Ang kabanata ay nagtatapos sa pinakakapanapanabik na sandali. Gabi na, ang buwan ay natatakpan ng mga ulap
Ang bawat miyembro ng team ay nasa kani-kanilang posisyon. Mga anino sa dilim. Ang hangin ay malamig at puno ng tensyon. Ang lahat ay tahimik na naghihintay. Naghihintay ng hudyat para simulan ang pagsalakay sa Peking Paraiso. Ang plano ay handa na. Ang target ay nasa harapan na. Ngunit ang kanilang haharapin sa loob ng mga pader na yon ay maaaring mas malagim pa kaysa sa kanilang inaakala. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagliligtas. Ito ay isang pakikipagtuos sa isang demonyong nagbabalat kayong anghel. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, pakisuyo pong magkomento ng numerong 1 sa ibaba para malaman ko na mayroon pa rin akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang aking pinakamalaking inspirasyon para ituloy ang huling bahagi ng kwentong ito. Kabanata 8 ang muling pagkikita. Pagkatapos ng 3 dekada, ang hudyat ay ibinigay sa pamamagitan ng isang simpleng salita sa radyo, umpisahan, at sa isang iglap. Ang nanlalagkit na katahimikan ng madaling araw sa Peking Paraiso ay biglang pinunit ng isang organisadong puwersa. Ang Special Operations Team ay kumilos ng may bilis at bagsik ng isang kidlat na walang tunog. Walang putok ng baril. Walang sigawan. Ang kanilang mga galaw ay tahimik, profesional, at tiyak na parang isang sayaw ng kamatayan para sa isang imperyo ng kasinungalingan. Mabilis nilang na-neutralize sa mga security guards sa tarangkahan at sa mga perimeter. Mga lalaking sanay lamang sa pagbabantay, hindi sa pakikipaglaban. Bago pa man mamalayan ng sino man sa loob kung ano ang nangyayari. Ang buong pasilidad ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Nahanap nila si Ginong Mateo Vargas sa kanyang pribadong villa na nakahiwalay sa mga bungalow ng mga babae. Siya ay kalmadong kumakain ng kanyang almusal na sariwang prutas at tinapay na para bang isa lamang itong ordinaryong umaga sa kanyang kaharian. Nang makita niya ang mga armadong lalaki na biglang pumasok, wala siyang ipinakitang pagkagulat o takot. Sa halip, isang malamig at mapanlait na galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi siya nanlaban nang siya ay pusasan, ngunit habang siya ay nilalabas at nakikita ang pagkasira ng kanyang perpektong mundo, nagsimula siyang sumigaw. Hindi ng takot, kundi ng isang baluktot na pagmamatuwid. Mga mangmang sigaw niya. Ang kanyang boses na dati malumanay ay ngayon ay puno ng kamandag. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Sinusira ninyo ang gawain ng aking buhay. Inililigtas ko mga kaluluwang ito mula sa isang maruming mundo. Ako ang kanilang kaligtasan. Ang kanyang mga salita ay nawalan ng saysay sa hangin. Ibinabalik lamang ng mga pader na siya mismo ang nagpatayo. Ang mga babae na nagising sa komosyon ay dahan-dahang nagsilabasan mula sa kanilang mga bungalow. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at isang nakasanayan ng takot sa anumang pagbabago. Sila ay parang isang kawan ng mga tupa na biglang nawalan ng kanilang pastol. Hindi alam kung sino ang kaaway at kung sino ang kakampi. Sa gitna ng kontroladong kaguluhang ito, pumasok si Marco kasama si Hepe Basa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na halos gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang isang mukha. Isang mukhang pinag-aralan niya sa mga lumang litrato sa loob ng maraming taon. At sa wakas, nakita niya ito, si Malia. Kasama ang isa pang babae na ipinalagay niyang si Sofia, ay nakatayo malapit sa paggawaan ng tela. Magkayakap, nanginginig sa takot at pagkalito. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, na para bang lumalakad siya sa isang napakanipis na yelo. Tia Malia, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon ng pag-asa, takot at lungkot. Ang babaeng kahawig ni Malia ay tumingin sa kanya. Hindi ng pagkilala, kundi ng purong takot na parang siya ay isang mabangis na hayop. Umatras siya. Mas lalong humigpit ang yakap kay Sofia. Ginagamit ang katawan ng kaibigan bilang pananggalang. Hindi ako si Malia, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig, at puno ng isang nakasanayan ng pag-aalinlangan sa lahat ng bagay na bago. Ako si Perla. Sino ka? Huwag mong saktan si Tatay Mateo. Ang mga salitang Tatay Mateo ay tumusok sa puso ni Marco na parang isang malamig na kutsilyo. 30 taon. 30 taon ng araw-araw na paghuhugas ng utak ay sapat na para burahin ang isang pangalan, ang isang pagkatao, ang isang buong nakaraan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marco na ang kanilang laban ay hindi nagtatapos sa paghuli kay Vargas. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa puntong iyon, alam ni Hepe Basa na ang pagpapakita lamang ng katotohanan sa pamamagitan ng mga salita ay hindi sapat. Kailangan nila ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na kayang bumasag sa isang pader na itinayo sa loob ng 3 dekada.
Mayroon silang isang huling alas. Isang bangka ang dumaong sa dalampasigan. Mula rito, maingat na inalalayan pababa si Aling Elena. Ang kanyang paglalakbay ay mahaba at nakakapagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang layunin na mas matibay pa kaysa sa anumang pagod. Dinala siya ng mga pulis sa harap ng dalawang babaeng na yun ay kapwa takot at nagtataka. Hindi nagsalita si Aling Elena. Ang mga salita ay walang saysay sa sandaling ito. Tumingin lamang siya sa mga mata ng babaeng tinatawag na Perla. Hinahanap ang kislap ng kanyang anak sa likod ng mga matang puno ng pader. At pagkatapos, sa gitna ang katahimikan ng buong isla, nagsimula siyang kumanta. Isang lumang kundiman. Isang uyayi na madalas niyang kantahin para kay Malia noong ito ay sanggol pa lamang. Isang himig na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Sa ugoy ng duyan. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig sa simula. Dala ng bigat ng emosyon. Ngunit habang siya ay nagpapatuloy, ito ay lumakas. Naging mas malinaw. Puno ng pagmamahal at tighati na naipon sa loob ng 3 dekada nang marinig ang himig. Isang bagay ang nagbago kay Malia o kay Perla. Bigla siyang natigilan. Na parang isang estatwang biglang binuhusan ng tubig. Ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay at nakatingin sa malayo, ay biglang nagkaroon ng kislap ng matinding pagkalito. Ikiniling niya ang kanyang ulo, na para bang may isang malayong alaala, isang pamilyar na tunog, na pilit na gumigising mula sa isang napakahabang pagkakatulog sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Isang butil ng luha ang biglang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit. Na para bang may isang bagay sa loob ng kanyang isipan na pilit na sinisira ang mga pader ng kasinungalingan na maingat na itinayo ni Vargas. Si Sofia, na nasa kanyang tabi, ay nagpakita rin ng parehong reaksyon. Napaluhod siya sa buhangin. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Na para bang ang awit ay nagdudulot sa kanya ng sakit at isang hindi maipaliwanag na aliw ng sabay. Iyon ang unang bitak. Ang unang sinag ng liwanag sa isang napakatagal at madilim na gabi. Hindi pa nila naaalala ang lahat. Hindi pa nila naiintindihan ang lahat. Ngunit ang himig ng pagmamahal ng isang ina ay isang sandata na mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Isang bagay na hindi kayang burahin kahit ng 30 taon ng pagkakalayo. Sakit na ang kapekang paraiso. Isang tunay at hindi mapuputol na koneksyon ang muling nagsimulang mabuo. Kabanata 9 ang pag-amin ng isang mapagkawang gawa. Habang si Malia at Sofia, na ngayon ay nasa isang estado ng matinding pagkalito at emosyonal na pagkabigla, ay maingat na inaalagaan ng mga social worker at psychologist na kasama sa operasyon. Si Ginoong Mateo Vargas ay dinala sa isang malamig at tahimik na silid sa Kapitolyo para sa isang masusing interogasyon. Ang silid ay simple at walang laman. Isang malaking kaibahan sa karangyaan at init ng kanyang mansyon. Ang tanging naroroon lamang ay isang mesang bakal, 3 upuan, at ang bigat ng katotohanang malapit ng mabunyag. Sa simula, si Vargas ay kalmado, mapagmatas, at puno energy paninindigan. Paulit-ulit niyang iginiit na siya ay isang biktima ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Isang pilantropong ginagantihan ng masama ang kanyang kabutihan, na ang kanyang center ay isang legal na institusyon na tumutulong sa mga kababaihan na makatakas sa isang mapanganib na lipunan. Ngunit nang ilatag ni Hepe Basa, isa-isa, ang mga ebidensya sa ibabaw ng mesa ang detalyadong sinumpaang testimonya ni Aling Nida. Ang mga dokumento ng lupa na nag-uugnay sa kanya sa lugar ng krimen. Ang mga malilinaw na litrato ng mga buto ni Isabela. At ang video ng reaksyon ni Malia at Sofia sa awit ni Elena. Ang pader ng kanyang pagtanggi ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ang huling dagok ay ang balita na ang iba pang mga babae sa kanyang pasilidad, na ngayon ay malaya na mula sa kanyang impluensya, ay nagsisimula na ring magsalita. Ikinukwento nila ang kanilang mga karanasan ng paghihiwalay sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at ang mahigpit na kontrol sa bawat aspeto ng kanilang buhay, mula sa kanilang kinakain hanggang sa kanilang iniisip. Sa wakas, pagkatapos ng maraming oras ng nakabibinging katahimikan, nagsalita si Vargas. Ngunit ang kanyang pag-amin ay hindi isang pag-amin ng pagsisisi o paghingi ng tawad. Ito ay isang mahabang salaysay. Isang monologo ng pagbibigay katwiran sa kanyang mga ginawa. Isang nakakakilabot na pagtingin sa loob ng isang isipang nabaluktot ng trahedya, kapangyarihan, at isang matinding pagmamataas. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang nag-iisang anak na babae,
Si Esperanza, maraming taon bago pa man siya lumipat sa Mindoro. Ang kanyang 14 na taong gulang na anak ay kinidnap habang pauwi mula sa eskwelahan at brutal na pinatay. Ang trahedyang iyon ay sumira hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang asawa. Nakalaunay nagpakamatay dahil sa matinding depresyon. Sinisi niya ang isang mundong marumi, magulo, at mapanganib para sa pagkamatay ng kanyang pamilya mula sa abo ng kanyang pigati. Isang baliw at mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang Messiah complex. Naniwala siya na ang kanyang misyon sa buhay, ang kanyang tanging paraan para bigyan ng kahulugan ng kanyang sakit, ay iligtas ang mga inosenteng babae mula sa panganib ng mundo. Ngunit ang kanyang konsepto ng pagliligtas ay hindi pagtulong, kundi pag-aari, pagkontrol, paglikha ng isang perpektong mundo na siya ang Diyos. Inamin niya na matagal na niyang pinagmamasdan sina Maria, Sofia, at Isabela sa Mindoro. Sila ang perpektong simbolo ng inosensya at pag-asa na gusto niyang protektahan. Ang aksideng pagkamatay ni Isabela, ayon sa kanya, ay hindi isang pagkakamali, kundi isang senyales mula sa tadhana. Ito ang nagbigay sa kanya ng perpektong dahilan para kunin ang 2 pang dalagita at isakatuparan ang kanyang baluktot na plano. Detalyado niyang ikinuwento kung paano niya sila hinugasan ng utak sa paglipas ng mga taon. Gumawa siya ng mga peking sulat mula sa kanilang mga magulang na nagsasabing sila ay itinakwil dahil sa kahihiyan. Gumawa siyang mga pakeng-album ang litrato, gamit ang mga larawan ng ibang tao, para suportahan ang kanyang mga kasinungalingan tungkol sa kanilang bagong pamilya. Ihiwalay niya sila ng tuluyan mula sa labas ng mundo. Pinutol ang lahat ng koneksyon sa radyo at telebisyon, at ginawang isang bilangguan na walang rehas ang Paraiso Center. Bawat babae sa center na yon ay may kanya-kanyang kwento ng pagliligtas na maingat na nilikha para sa kanila ni Vargas. Para sa kanya, hindi siya isang kriminal. Siya ay isang pastol na nagpoprotekta sa kanyang mga tupa mula sa mga lobo. Kahit na ang paraan niya ay ang pagkulong sa kanila sa isang hawla habang buhay. Inaalis ang kanilang kalayaan para sa kanilang kaligtasan habang siya ay nagsasalita. Si Hepe Basa ay tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. Wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata ni Vargas. Ang tanging nakita niya ay isang taong nalunod sa sarili niyang trahedya. At sa proseso, ay naging isang halimaw na walang sawa sa paglikha ng trahedya para sa iba. Sa pagtatapos ng kanyang pag-amin, na tumagal ng halos 4 na oras, ang imperyo ng marangal na Ginoo ay tuluyan ng gumuho. Nahaharap siya sa maraming kaso na magkakasunod murder dahil sa pagkamatay ni Isabela, multiple counts of kidnapping and illegal detention, falsification of public documents, at grave psychological abuse. Ang hustisya, pagkatapos ng halos 30 taon ng paghihintay, ay nagsisimula ng gumulong. Kabanata 10 ang pagsikat ng araw sa mga sugat. Ang pagbagsak ng hatol sa korte. Ang habambuhay na pagkakakulong para kay Mateo Vargas ay hindi ang tunay na pagtatapos ng kwento. Ito ay isang formalidad lamang. Isang tuldok sa isang mahabang pangungusap. Ang tunay na pagtatapos, o mas tamang sabihing ang tunay na simula, ay naganap sa labas ng korte. Ito ay ang simula ng isang mas mahirap, mas tahimik, at mas mahabang paglalakbay, ang paglalakbay patungo sa paghilom. Ang hustisya ay naibigay na sa papel. Ngunit ang pagbabalik sa normal na buhay para kina Malia at Sofia ay isang laban na kailangan nilang harapin araw-araw, oras-oras. Hindi ito isang masayang pagtatapos na parang sa mga fairy tale, kung saan ang lahat ay bumabalik sa dati. Ang muling pagsasama ay puno ng mga awkward na sandali, ng mga hindi masabing salita, at ng isang malaking pader na hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam ang pader ng 30 taon na nakapagitan sa kanila. Si Malia ay kailangang matutong muli kung paano maging si Malia at hindi si Perla. Ang babaeng walang sariling desisyon, si Sofia, na lahing palawan, ay kailangang harapin ng isang mundong hindi niya nakilala. Isang mundong puno ng mga bagong teknolohiya at bagong panganib. Ang simpleng pagpunta sa palengke ay isang nakakatakot na karanasan para sa kanila. Ang ingay, ang dami ng tao, ang kalayaan na pumili, lahat ng ito ay bago, nakakalito, at kung minsan ay nakakatakot. May mga araw na tinatawag pa rin ni Malia si Vargas na Tatay Mateo nang hindi sinasadya. Isang pagkakamaling nagdudulot ng isang tahimik na kirot sa puso ni Elena at sa lahat ng nakakarinig. Ngunit sa gitna ng lahat ng hirap, sa gitna ng mga gabi ng bangungot at mga araw ng pag-aalinlangan, mayroong isang bagay na nanatiling matatag at hindi nagbabago: ang pagmamahal ng isang pamilya. Si Aling Elena at si Marco ang naging kanilang mga angkla sa isang magulong dagat. Sila ang naging kanilang mga tagapangalaga, ang kanilang mga hindi opisyal na therapist,
Ang kanilang mga pasyenteng gabay sa isang bagong mundo. Ang kanilang natutunan ay ang aral ng walang katapusang pasensya. Natutunan ni Elena na ang anak na bumalik sa kanya ay hindi na ang masayahing 16 na taong gulang na dalagita na umalis noong gabi ng pista. Ito ay isang babaeng may malalalim na sugat na hindi nakikita ng mata. At ang pagmamahal na kailangan niya ay hindi isang pagmamahal na sumusubok na burahin ang nakaraan, kundi isang pagmamahal na dahan-dahang yumayakap sa lahat ng kanyang mga peklat. Ang kwento ay nag-iwan ng maraming mahahalagang aral para kina Malia at Sofia. Ang aral ay ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi nakabase sa isang pangalan o sa isang nakaraan, kundi sa mga maliliit na desisyong ginagawa nila araw-araw para maghilom, para magtiwala muli, at para majingbo, para sa komunidad. Ito ay isang masakit na paalala na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng pinakamarangal at pinakarespetadong maskara. Ito ay isang babala laban sa bulag na pagsamba sa isang individual at sa panganib ng kapangyarihang hindi nababantayan. Kahit na ito ay nasa ngalan ng pagkakawanggawa at kabutihan, ngunit higit sa lahat, ang kwento ay nagpapatunay sa hindi matatawarang lakas ng katotohanan at ng pagmamahal ng isang pamilya kahit na ibaon sa ilalim ng 3 dekada ng kasinungalingan at takot. Mayroon pa rin itong kapangyarihang tumubo, sumibol, at gabayan ng isang tao pabalik sa kanyang tunay na pinagmulan. Ang huling eksena ng kwento ay naganap maraming buwan pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, isang hapon. Sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, si Elena, Marco, at Malia ay magkakasamang nakaupo sa ilalim ng matandang puno ng mangga, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit at pag-asa. Si Malia, na ngayon ay may isang maliit at mahiyain ngunit tunay na ngiti na sa kanyang mga labi, ay tinuturuan si Marco kung paano gumawa ng isang bagong pulseras na gawa sa kabibe. Katulad ng dati, hindi sila gaanong nag-uusap, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katahimikan ng pagkawalay at pagkalito. Ito ay isang komportabling katahimikang puno ng pag-unawa at kapayapaan. Ang kwento ay nagtatapos sa imahe ng isang bagong pulseras na dahan-dahang nabubuo sa kanilang mga kamay. Isang simbolo ng muling pagkakaugnay. Isang simbolo ng isang bilog ng trahedya na sa wakas ay nagsara na. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para magbigay daan sa isang bagong bilog ng paghilom. And sa likod ng bawat ngiti at marangal na reputasyon ay maaaring nagtatago ang isang madilim na lihim. Ang trahedya sa Mindoro ay isang malakas na sampal sa ating lahat na maging mapanuri at huwag magpadala sa panlabas na anyo. Ang tunay na halimaw ay hindi laging mukhang halimaw. Nais kong marinig ang inyong pananaw. Ano ang mas nakakatakot para sa inyo, ang krimen mismo? Kung halos 30 taong pananahimik na mga nakakaalam, pakiiwan po ang inyong komento kung nais ninyong patuloy na tuklasin ang mga ganitong kwento. Sana'y isaalang-alang ninyo ang pag-subscribe sa Lop Kwento. Salamat sa pagiging kasama hanggang sa dulo. Bawat isa sa inyo ay isang kaibigan sa paglalakbay na ito.